Father, we honor you in this place, O God. Truly forever we are changed, O Lord. Father, we remember, Lord, the lyrics of this song, O God, that what you have done at the cross at Calvary 2,000 years ago, Panginoon. We are changed from glory to glory to glory, O God, only by your grace, Father. Created from dust, and you came and you lived among us. You took on our frame, you walked in our pain, and now you're taking us higher. And you stepped into time. You laid down your life to save us. You took all our shame. On the cross it was laid. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. We go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. You called me a friend, brought into your endless kingdom, and by the blood I was made, no longer a slave, and now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same. We'll never be the same. As we go from glory to glory to glory, we're forever changed.
honor to our highest King, the Lord of Lords. You are worthy of all our praise, O God. Come on, church, sing your praise to God. Worship Him. He is here. He is here. We go from glory to glory to glory. 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 We go from glory to glory. Only by your grace, O Lord. We go from glory. We are changed, O God, to your likeness, O Jesus. Oh, to your holiness, O God. We declare this over our lives today. We declare this over our church today, O God. We declare this over this community, O Lord. You are the God. You are our God, O Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we go from glory to glory to glory. We go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. Amen. Hallelujah. Oh, what an honor worship, oh Lord. Worthy of all our praise, God. Hallelujah. We thank you for your presence today, God. Continue to be with us today, O Lord. We honor you. We lift up your name, Lord Jesus. In your mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Parang tahimik natin, ang babait natin. Kumbaga sa classroom, ang babait natin. Ayan, siguro bago ang lahat, bago i-break lang natin yung ating katahimikan dito sa ating church. Although, syempre, kailangan natin maging tahimik. Pero, maaari po ba ngitian o kagaya ng lagi natin ginagawa before, di ba? Ikutan, high five sa ating mga katabi, naging familiar na lang tayo sa faces natin, pero yung iba sa atin, di pa magkakakilala, tama? Di ba? Ayan. Kasi dati, tagal nating nakatago sa mask natin, di ba? Hindi lang tayo, hindi natin makita kung nakangiti ba sa atin o nakasimangot. So, ayan, ngitian, kamayan, at batiin yung ating mga katabi. Ayan. O, di ba? Ayan. Ayan. So, kamusta po ang lahat? I hope na ano man ang ating pinagdaanan the whole week ay hindi natin nakalimutan na mabuti ang Panginoon at tapat sa ating mga buhay. Amen? Ayun. So, sa ating pong pagbibigay, gusto ko lang pong i-relate to sa isang pagtatanim. Tayo pong lahat ay, I could say na merong mga buto na nasa ating mga kamay na kailangan nating itanim. Sabi nga po, in Matthew 17:20-21, sabi doon, "For truly I tell you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you." Amen. So, maging anuman po ang size ng inyong buto na nasa inyong mga kamay sa ngayon, sabi ng Panginoon, maliit man yan, kaya niyang utusan ang isang mountain na lumipat sa kanyang pwesto. Imagine that. So, gaano man po kaliit, gusto ko lang pong kayong i-encourage, gaano man po kaliit yung
buto na hawak ninyo sa ngayon, ang kailangan lang po nating gawin ay hayaan ng Panginoon na kumilos dyan sa buto na yan. Pagtiwalaan ng Panginoon at muli ay bitawan yan at be obedient na ang gusto ng Panginoon, itanim yung buto na yan. So no matter how small that seed na itatanim natin, the Lord will cause it to grow as much as we desire it to grow. I-honor po ni Lord ang desire natin to give, no matter small how it may seem right now. The Lord sees yung laki ng puso natin dahil gusto nating magbigay. So, kapag may tinanim, you are expecting a harvest. Pero syempre, hindi tayo mag-e-expect ng harvest kung hindi naman tayo nagtatanim. So, kung by now ay nandyan pa yung buto sa inyong mga kamay, allow the Lord to speak to your heart today at hayaan nyo siyang mangusap sa inyo to magkaroon kayo ng tapang and allow that seed to be planted today. Amen. Let us pray. Lord, we thank you. Salamat, Panginoon, for this chance. Panginoon, muli maibalik ang papurit pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming pagbibigay. We commit to you, Lord, ang aming mga puso. We desire, Lord, to give as much as we want to, Lord. And you cause us, Lord, to bless. You cause us na mapagpala kami, Panginoon, and gusto naming maibalik ito sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw din na pagpapala. Salamat, Panginoon. I-bless mo ang aming mga puso. I-bless mo ang mga kamay ng pagbibigay. Salamat, Panginoon. Patuloy namin itong gagawin ng may pagtitiwala sa iyo at mapapurihan ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We can now give. Amen. Hallelujah. Hindi ko na po patagalin. Tawagin ko na po bagong-bago si Kish. Thank you very much, Sister Carla. Ang bagong-bagong Sister Carla din po natin. And again, this is a reminder for everyone and an announcement for our newcomers that we can be blessed not just through our 10 a.m. service, but the Lord has blessed us na makapaghanda tayo ng maraming services para sa atin sa buong linggo, hindi lang every Sunday. And if you want to be blessed sa Sunday services natin, bukod sa 10 a.m., meron tayong 5 p.m. service. And for our youth, I very much encourage you na umattend sa ating 11:30 a.m. na service. Every Sunday din siya. And it's very encouraging. Masayang-masaya siya, lalo na't ang pastor natin dito ay napaka-pogi. Walang iba kundi si PA. And of course, you can be blessed kahit pagitna ng linggo because you can attend our prayer meeting every 6 p.m. ng Wednesday sa Emams Garden. And we also have a Bible study if you want to continue to learn about the truths, the promises of the Word of the Lord. You can attend every 4 p.m. every Thursday sa Emams Garden. Sa Concepcion. And you can join it po mga mommies, mga women sa life group ng women's group every Friday at 5 p.m. Hindi lang po kayo mabe-bless dito, kundi mabubusog po kayo sa tawanan nila Sister Jock. Tingnan nyo, natatawa na po siya ngayon pa lang, wala pa pong Friday. And of course, bukod po sa mga services natin, meron tayong, i-bless tayo ni Lord ng napakaganda at napakaraming cell group leaders. We can attend their cell groups, we can just message them or directly message our Facebook page. Ang mga cell group leaders natin, ang ating jolly and pretty si Sister Jock, we have Brother Paolo, Teacher Dennis, Sister Anna, ang pinakamaganda kong lola, si Mommy Baby, and si Sister Avic, Sister Anna Catherine, Brother Jeric, and Brother Jamir. You can message them our Facebook page and be blessed. Sabay-sabay tayong ma-bless with one heart and one goal for the kingdom of the Lord. Amen? At hindi ko na po patatagalin pa, we are also blessed with an esteemed preacher sa ating Cornerstone Marikina. And now I call on Pastor Bel Santo Domingo. Kumusta po kayo? Sana po lahat tayo ay nasa mabuting kondisyon, malakas, masaya, katulad ng inawit natin kanina.
Napaka sayang magpuri kasama po ang lahat ng ating pong mga ang buong congregation. Yan. Nais ko po na hilingin kayong lahat na tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Let us seek the Lord's guidance and the anointing of the Holy Spirit as I share with you itong ating pag-uusapan. Lord, we thank you. We thank you that you are the God who sees everything. You are the God who is in control of everything that is happening around us. We may not know what lies ahead, but what we believe is that you have a perfect plan for everyone. The best plan. Papurihan ka namin, Panginoon, maitaas ang pangalan mo sa aming kalagitnaan. Ikaw ang siyang maluwalhati at marinig ang iyong tinig, marinig ang iyong mensahe. Kasihan mo ng iyong banal na espiritu, aming pong pag-uusapan. Ikaw ang maitanghal. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Mag-high five muna kayo sa inyong katabi bago kayo umupo. Ayan. Amen. Hallelujah. Yan. Praise the Lord. Napakaganda po ng topic natin for the whole month of November because this is about the heart. Ang puso. The heart is the center of our body. It is the one that sends blood to all the other parts of our body. Diba? Yan ang papadaloy ng dugo sa lahat ng parte ng ating katawan. Without a heart, we cannot live. Tama ba? Tama po ba? Diba? Without the heart, we cannot live. The problem is, each of us, bawat isa sa atin, have or had a problem in our heart. Meron tayong naging problema sa ating mga puso and unless we do something about it, the problem with our heart will or may cause us to die. Yun ang masakit na katotohanan. Mukha tayong malakas o malusog sa panlabas na anyo, pero deep inside, sa loob ng ating puso, ay may problema tayo. Unless we receive a new heart, there is no hope. Ang puso na tinutukoy ko po dito sa ating pong pinag-uusapan ay hindi po yung puso na sa pangalawang paragraph ko. Hindi po yung puso na isa sa mga organs ng ating katawan. Ito po ay yung puso na kung saan ito yung sentro ng ating being. Ito yung nandito yung damdamin, nandito yung mga iniisip natin. Ika nga, it is the will, yung ating, the center of our will, yung sentro ng espiritual at moral ng ating buhay. The heart or the part that determines who we are. Ang sabi po ni Dr. Stanley, isa pong preacher, sabi po niya, the condition of your heart determines the direction of your life. Ulitin ko, the condition of your heart determines the direction of your life. Kaya ang tanong ko sa inyo, at ito yung title ng ating mensahe, kumusta po ang puso ninyo? Kumusta ang puso mo? Sa tingin mo ba ay nasa tamang direksyon ang iyong puso? Ang kondisyon daw po kasi ng ating puso, ito yung magsasabi kung ano o nasaan ang direksyon ng buhay natin. Para sa akin, napakahalaga po nito dahil meron pong dalawang direksyon sa buhay natin kung saan patungo ang ating buhay. One, you can either walk with God or walk towards God into eternal life or walk away from God into eternal death. Okay? So, yun po yung dalawang direksyon sa ating buhay. You can walk toward God into eternal life or walk away from God into eternal death. At ang determining factor dito ay ang state of our will o our spirit or our heart. Kaya't uulitin ko ang tanong, kumusta po ang inyong mga puso? Kumusta ang puso nyo? I'd like to read itong pong verse. Marami, mahaba po ito. And allow me to just read this.
Ito po ay from NIV, Luke 15 verses 11 to 32. Alam na alam niyo po ito. Ito po yung the prodigal son. Jesus continued. There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to eat? But here I am, I'm starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to his father, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate. Meanwhile, the older brother was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked what was going on. 'Your brother has come,' he replied, 'and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered to his father, 'Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders, yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when his son, yet you never gave me, but when this son of yours, But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him.' 'My son,' the father said, 'you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found.'" Hallelujah. Tingnan natin how we can relate to this very long verses na ating binasa. Ang parabola ng prodigal son is very popular. Alam natin, halos lahat natin ang kwentong ito. But, let's take a look at kung saan tayo makaka-relate sa mga characters na ito ng prodigal son. We could live a sinful life like yung bunsong anak, yung prodigal son. But we can also be self-righteous and unforgiving like the older brother. And we can also be like the father who is merciful and gracious in accepting his son back to his arms. Tingnan natin kung paano tayo makaka-relate. Una, desire. Pagnanais, pagnanasa. Ang puso ng prodigal son na ito ay mayroong pagnanais o punong-puno ng pagnanais na siya ay makalaya sa magkaroon ng kalayaan mula sa kanyang ama. Kaya naman hilingi niya yung kanyang parte ng mana. Ang kalakaran, nakukuha ang mana kapag ang magulang ay namatay na, di po ba? But ang ginawa ng ama, sa kagustuhan niya na ma-please yung kanyang anak, ay ibinigay niya yung kanyang parte kahit buhay na buhay pa siya. At pinagbigyan niya ito. Decision.
Ano naging desisyon ng ng alibughang anak? Pagkatanggap ng mana, nagdesisyon na magpakalayo-layo, dala-dala ang kanyang parte mula sa kanyang tatay. Sabi nga sa kanta, di ba? Ang kanyang nais ay masunod ang layaw niya. Di ba? Pagkat ang nais niya ay masunod ang layaw niya, di mo sila pinapansin. Di ba? Hindi niya pinansin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Dinala niya ang pera at siya ay nagdesisyon na magpakalayo, magpasarap at parang inalis niya yung sarili niya sa umbrella of protection ng ating Panginoon. Imagine na parang ganon. Kasi iniwan niya yung kanyang ama. So, it was the beginning of his freedom. Di ba? Yun yung kanyang umpisa ng kalayaan. Departure. Okay, alam natin na, ayun na nga, umalis siya, nagpunta sa malayong lugar at nagpakasasa. Sabi nga kanina, nabasa narinig nyo, nagkaroon siya ng mga relasyon sa mga prostitutes. Siguro nagpakalasing-lasing, nagsugal at kung ano-ano pang ginawa niya. At para sa atin, ito yung panahon na gusto nating lumayo o tumakas sa will ni Lord. May mga pagkakataon na ganun ang nasa isip natin. Napakahigpit naman, ang daming restriction. Bawal uminom, bawal magsugal, bawal magkaroon ng relasyon sa hindi mo kapwa Kristiyano. Bawal ang ganito. Ang dami namang bawal ng pagiging Kristiyano. Sometimes we have that those things in mind, di po ba? Na parang ayoko na, lalayo na ako. At ito yung pagkakataon na uudyukan tayo ng dyablo at sasabihin sa atin, tama, masyadong mahigpit yung cornerstone na yan. Napakadaming restriction. Di ba? Kailangan lahat a-attend ng cell church. Lahat na lang kailangan. Ganito, ang dami nating pwedeng sabihin at dito tayo uudyukan ng dyablo at sasabihin, tama yan. Ipipilit sa isip natin kung ano yung mga bagay na wala tayo, yung mga bagay na hindi natin na-e-enjoy, na na-e-enjoy ng ibang tao, na wala pang relasyon sa Panginoon. Pero, hindi ipapakita sa atin ng dyablo kung ano yung magiging consequences nito kung tayo ay lalayo sa umbrella ng ating Panginoon. Kung tayo ay susuway sa mga itinuturo sa atin base sa kanyang mga salita. Hindi niya ito papakita dahil maraming pera, nagpakasasa ang prodigal son at nilustay niya ang kanyang pera. Dahil sa isip niya, wala namang nakakakilala sa akin dito. Wala namang sasaway sa akin dito. Pero ang sabi po sa Hebrews 9:27, it is appointed for men to die once and after this comes judgment. God sees everything. Kahit na hindi nakikita ng inyong magulang, kahit hindi nakikita ng inyong pastor, kahit hindi nakikita ng inyong mga cell group leader ang inyong pinaggagawa, God sees everything. Amen? Nakikita, walang maikakaila and will one day hold you responsible for whatever you are doing that is against the will of the Lord. Amen? Amen. Deception. Okay. Deception, eto na yung pagkakaroon ng pagkakalinlang. Nahulog na nga ang alibughang anak sa kamay o pandedenggoy ng dyablo. Kaya't hindi niya nakita kung ano ang magiging bunga nito eventually. Luke 15:13, ang sabi po, he squandered all the money with loose living. Nilustay niya ang kanyang pera, ang kanyang mana. Life looks good at that moment. Yung oras na yon ay napakaganda ng kanyang buhay sa tingin niya. Ang problema, ang panandaliang aliw o ligaya ay kailanman hindi magtatagal. Kaya nga sabi, panandaliang aliw, di po ba? It will give you pleasure.
It will give you joy or happiness at that moment, pero hindi kailanman magtatagal. Huli na ng kanyang ma-realize na naubos na ang kanyang pera. Naubos na ang mana at natagpuan niya na ang kanyang sarili na nagtatrabaho bilang isang alipin, nagpapakain ng mga alagang baboy na sa sobrang gutom niya, ang tingin niya dun sa pagkain ng baboy ay napakasarap at kaya niya nang kain o gusto na niyang kainin. And doon na, bumagsak na siya sa kasalanan. Hindi niya nakita, hindi niya na-expect. Ganyan naman kasi ang goal ni Satanas, di po ba? Ayan ang goal ni Satanas, ang mahulog tayo sa kanyang bitag, ang mahulog tayo sa kanyang mga pang-uudyok, ang mahulog tayo sa kanyang mga kamay. Dahil doon siya masaya at iyon ang purpose niya. Parang sa pelikula, ang mga kontrabida, iyon ang trabaho. Di po ba? So, huli na, it was already too late. Malayo na si prodigal son sa ating Diyos. So, nung oras na yon, doon siya nagkaroon ng realization. He came to his senses at naisip niya, ang aking ama ay maraming alipin at sagana sa pagkain, samantalang ako ang anak. Kaya siya ay nagdesisyon. Ang sabi niya, babalik ako sa aking ama, hihingi ako ng tawad, magsisisi ako sa aking ginawa. Nagplano siya kung ano ang kanyang gagawin. That was when he came to his senses. Sabi po sa verse 17, ang aking ama ay maraming upahang utusan, sagana sila sa pagkain, samantalang ako'y mamamatay sa gutom. Okay. Katulad din ba tayo ni prodigal son na sinunod ang ating kagustuhan at eventually nagdulot ng kabiguan sa ating buhay? Nadapa, natagpuan na ang kanyang sarili ay isang alipin nagpapakain ng mga baboy. Katulad ng prodigal son, nawala ng dignidad, nawala ng integridad dahil sa kanyang ginawa na eventually pwedeng mangyari kung tayo ay lalayo sa piling ng Diyos. When we walk away from God, that may also happen to us. Ito ang pwedeng mangyari sa atin. So, ano ang dapat gawin? Make a decision. Make a decision. After coming to his senses, the prodigal son went back to his father. Ang sabi natin kanina, we can be like the Father who is merciful and gracious. He opened his arms, niyakap ang kanyang anak. Nakita pa lang niya, hindi pa nga humihingi ng tawad. Parang ang ating Ama sa Langit. When we come back to Him and seek His forgiveness and own our sinful life, He will welcome us with open arms. It is the work of the Holy Spirit. Ito yung trabaho ng Holy Spirit to convict us and eventually make us come back to the Lord. Come back to our senses. Iyon ang nangyari sa alibughang anak. And that is what will happen to everyone, every prodigal son who will have this realization to come back to the Lord and seek His forgiveness. Ang katotohanan naman talaga is that God is willing to forgive us. Ito naman talaga yung totoo. Ang ating Ama sa Langit, nais na tayo ay magpatuloy sa ating lakad at kung tayo'y maligaw, tayo'y manumbalik sa Kanya. So, anong dapat natin gawin after hearing this story or after na ma-refresh tayo sa istorya ng prodigal son? Di ba minsan, ganun tayo? We know the story. Pero, minsan, nakakalimutan natin na i-apply ang mga nababasa natin sa ating buhay. And this is a very good way to help us realize how merciful, how gracious the Lord is to us, especially if we ask for forgiveness. That's the heart of the Father. Iyon ang puso ng ating Ama na nasa langit. So anong dapat nating gawin?
Katulad ng sinabi ng nabasa natin, when he came to his senses, nagplano siya na bumalik, humingi ng tawad. And that is the first thing that we can do. Let us own our sinful life. Aminin natin na nagkasala tayo at humingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Minsan, pride na lang talaga. Minsan, pride na lang talaga ang pumipigil sa atin para humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, manumbalik tayo sa Kanya kapag tayo ay nalayo. Di po ba? Minsan, ang hirap talaga kahit sa ating mga kapwa, ating mga kapatid, ating pamilya, kapag tayo nagkasala, minsan napakahirap sa atin na aminin na tayo nagkasala dahil pride nga eh. Iyon ang gustong-gusto ni Satanas. Iyon ang gustong-gusto niya na magkaroon tayo. Pride. Para wag tayong humingi ng tawad, wag tayong magpakumbaba upang hindi tayo makabalik sa ating relasyon sa ating Panginoon. So the first thing to do is repent. Ask for forgiveness. Hingi tayo ng tawad, aminin na tayo ay nagkasala. Hindi lang ito sa ating kapwa, pero mas marapat na humingi rin tayo ng tawad sa mga nasaktan natin, sa mga maling nasabi natin, sa mga kwento na ginawa natin para sirain ang tao, sa mga minaritas natin, wala naman tayong basihan pero ikinalat natin, sa mga nag-isip agad tayo, hinusgahan agad natin ang ating mga kapatid, nakita lang natin na gumaganda, blooming, siguro may love life. Diba? Nakita lang natin na medyo gumaganda yung buhay. Siguro nangurakot. Diba? Ang bilis nating manghusga. And that is also committing a sin. Ang bilis nating mag-conclude. Diba? Uy, lumalaki yung tiyan niya. Siguro buntis. Diba? Ganun tayo. So the first thing to do is ask for forgiveness and come back to the Lord. Number 2, itama natin ang ating mga desire o ating mga nais na gawin o makuha. Di ba? Yun ang unang senior ko sa inyo, the desire. Ang desire ng prodigal son ay makalaya, magkaroon ng kalayaan. Makaalis siya sa poder ng kanyang magulang na parang ang feeling niya, siya ay nakakulong, para siyang prisoner. Dahil siya ay parang feeling niya wala siyang kalayaan. Ikaw ba ay naghahanap ng kalayaan? Ikaw ba ay naghahanap ng freedom to do whatever you want to do? Kaya nais mo na umalis sa iyong bahay, umalis sa poder ng iyong magulang, or yung ating umalis tayo sa patnubay ng ating Panginoon. Itama natin ang mga ating naisin, ang mga balak natin, isubmit natin kay Lord upang maitama tayo, upang tayo ay hindi maligaw, upang tayo ay hindi magkamali. Kung minsan kasi, it looks good. Diba? Gusto kong magkaroon ng ganito, kaya't kahit nasa hindi tamang paraan, gagawin natin. Gusto ko ng ganitong bagong bahay, kaya magnanakaw sa opisina. Diba? Yun, itama ang ating mga nais, ang ating mga desire, isubmit natin kay Lord. Number 2, pag-isipang mabuti ang mga desisyon na ating gagawin. Manalangin. That is one of the best things for us to do bago tayo magdesisyon. Ikonsulta natin sa ating Panginoon. Mag-pray tayo for guidance para tayo ay hindi, sabi nga, maligaw ng landas upang hindi tayo magkamali sa mga desisyon na ating gagawin. Gusto ko tong lalaking ito ang itinuturo sa atin, do not be equally yoked to the unbeliever. Hindi nga siya mananampalataya. Maboborn again din yan. Diba? Yan lagi natin naririnig. Pagkatapos, too late na. Wala na. Natapos na ang relasyon. Nabigo ka na naman. Sometimes we are like that. Paulit-ulit natin tong sinasabi. Paulit-ulit nating naririnig. Pero paulit-ulit din namang nagkakaroon ng ganyang mga senaryo. Di po ba? Mabait naman Kaya nga, di ba, ang mabait ay hindi batayan ng isang mainam na relasyon. Kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, may takot ka sa Diyos,
maaari pang maging magandang basihan kung magkakaroon ka nga ng eventually forever. Di po ba? Yan. Pag-isipang mabuti ang desisyon na ating gagawin, manalangin. Number 3, manatili tayo sa ilalim ng protection ng Panginoon. Let us stay under the umbrella of protection of the Lord. Alam nyo, ang daling magsabi na, ayoko na, ang ikpit-ikpit, ang daming bawal. Aalis na ako, hihiwalay na ako. Then too late na, magsisisi, babalik. At sasabihin, mali, because I lost, ako ay nawala sa protection ng, kasi ang daling sabihin, ayoko na dyan sa church na yan kasi ang daming bawal, ang daming restriction. Then alis ka, pero napapariwara ang buhay, nagkakamali. Kasi pinili mo na mawala ka doon sa protection ng prayer ng mga pastor, ng mga leader mo, and the protection of and guidance of the Lord. Amen? Ang daling sabihin, pero sana wala nang makakaisip ng ganon because, when we stay under the hedge of protection of the Lord, we can never go wrong. We are always protected, we are always guided, and we are always safe. Hallelujah. At ang panghuli, ito, make a decision. Kanina sabi natin, pag-isipang mabuti ang desisyon. Ito naman, make a decision. If ever ikaw ay nalayo sa poder ng Panginoon, ikaw ay kumaliwa o kumanan, make a decision to come back to the Lord. Make a decision na manumbalik sa ating Panginoon. Kung paanong tinanggap ng Ama ang kanyang alibughang anak, ganun din ang gagawin sa atin ng ating Panginoong Diyos kung tayo ay magdedesisyon na bumalik tayo sa kanyang piling, manumbalik ang ating tiwala, manumbalik ang ating paglakad sa katuwiran. And this is exactly what God will do for you. My brothers and sisters, when you come back to the Lord, He will open His arms without question. Hindi niya tatanungin o uulit-ulitin sa iyo ang mga ginawa mong kasalanan. Tatanggapin ka niya for as long as ikaw ay humingi ng tawad, aminin na ikaw ay nagkasala. There's nothing to lose but everything to gain. Amen? Walang mawawala sa atin pag tayo nagpakumbaba. So now, my question to you, babalik ko uli ang tanong, what is the condition of your heart today? Kumusta ang puso nyo? Kumusta ang puso nyo? Ito yung isang paraan para malaman natin kung nasa tama ba na kondisyon ang ating puso. Suriin natin ang ating puso. Are we submitting to the Lord? Are we following literally and hindi lang literally kundi buong puso nating sinusunod ang mga naririnig nating pangaral, naririnig o nababasa nating mga salita sa Biblia, sinusunod ba natin itong mga ito? O meron tayong sinusunod at meron tayong hindi sinusunod? Compromises. Are we making compromises? Pwede naman to. Nagsisimba naman ako Nagbabasa naman ako ng Bible. Pwede naman sigurong minsan ako ay makipaglasingan sa aking mga kaibigan. You're making compromises. Pwede naman sigurong tumaya. Tataya muna ako sa wedding kasi walang-wala ako ngayon. Tatayaan muna ako sa loto kasi wala na akong makitang pag-asa. Nasaan ang ating pananampalataya that the Lord is our Jehovah Jireh? When we put our trust, our life in luck. Di ba? Magbabaka sakali ako, tataya ako, wala naman nakakakita. Yung pala, nandun din si pastor, katabi mo, tumataya din. Joke lang. Di ba? Or nahihiya ka ba? O natatakot ka? O may agam-agam ka na manumbalik ka sa Panginoon dahil sa mga nagawa mong kasalanan. Minsan, gano'n na nangyayari sa mga taong hindi makabalik sa kanilang relasyon sa Panginoon. Kakaroon sila ng agam-agam, natatakot, nahihiya. Pero let us put them aside, let us set them aside, and
katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, aminin na tayo ay nagkasala and the Lord will accept us with open arms. Hallelujah. Today is Communion Sunday and just like what we are doing, hindi pala ngayon ang Communion Sunday. It's supposed to be last Sunday. Pero dahil meron tayong celebration, I felt that ito yung tamang panahon na tayo ay magkaroon ng communion. I'd like to call the musicians as the, ano po? Wala tayong cup, sorry. Sige, sorry, nawala sa isip ko. Anyway, ito yung panahon na itama natin ang ating puso kung sakaling hindi tama ang ating puso. Sige po, Kish. Let us, analyze our heart, our spirit, ourselves, kung tama ba ang kondisyon ng ating puso. Pwede bang imbitahin ko ang lahat na tumayo? Let us analyze our heart, ourselves, at this point in time, at saliksikin natin, ano ba talaga ang kondisyon ng puso natin? Tayo ba ay really deeply submitted to the Lord? Talaga bang inalay na natin, ibinigay na natin sa puso, ang puso natin, ang buhay natin sa ating Panginoon? I'd like to ask everyone to close their eyes at bigyan kayo ng sandaling minuto upang kausapin ang Panginoon ngayong oras na ito. Lumapit tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tawad sa lahat ng mga maling nagawa natin, sa mga nasabi natin na hindi tama, mga ginawa natin na naglayo sa atin sa ating Panginoon. Ito yung pagkakataon na the Lord is listening to you. Idulog natin ang ating mga puso sa Panginoon ngayong oras na ito. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga sala. Patawarin mo ako sa aking mga nasabi, nagawa, na hindi naging kaaya-aya sa iyo, maging sa aking mga kapwa. I honor you today, and so right now, I offer back to you my life. Inaalay ko muli ang aking puso sa iyo, ang aking buhay. Nais kong manumbalik ang aking tiwala sa iyo. Nais ko, Panginoon, na pakalinisin mo ako upang maging karapat-dapat ako muli lumapit sa iyo. Nagpapakumbaba ako, Panginoon. Humihingi ng tawad. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito that I could seek you, seek your face, seek forgiveness. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa pagtanggap mo muli sa aking buhay, sa aking puso. Maraming salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga sala. Salamat for reminding me, Lord, na nais mo na lumakad kami ng ayon sa iyong katuwiran. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisa.
muli sa amin. Salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat dahil ikaw ay mapagpatawad. You are gracious and merciful God. We thank you for the love that you have for us. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Taas po natin ating kamay for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace both now and forevermore. In Jesus' name, and everybody say Amen. Amen. Hallelujah.